Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxer Jen, sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA-12 Regional Director Frian Abquilan, ako po si Oliver Rivera at ito ang programang Performing and Informing. It's a pleasure to have with us today ang Regional Director ng Commission on Human Rights Region 12 o CHR, Attorney Casey Gomez. Attorney, magandang umaga ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Good morning po, Sir Oliver. Good morning to all our listeners and viewers. And it's a beautiful Monday morning. Apo, pag-uusapan po natin, Attorney, medyo sensitive ito na topic. Recently, nagpalabas po ang Commission on Human Rights ng Policy Advisory on RA 11596 or yung Prohibition of Child Marriage Law. To give our viewers a background, Attorney, ano po ba ito? Okay, so ito pong policy advisory natin. Actually, we issued this because we have took note took cognizance of various incidents of child marriage in the region. So bilang isa po ang pag-issue ng policy advisory sa mandato ng CHR, minabuti natin na gawin siyang isang parang guidebook, no? Although konti lang ito, no, manipis lang siyang papel, but it contains a lot of things that our government agencies and stakeholders can learn a lot from. So it speaks of basically a reminder sa lahat ng mga stakeholders natin na bawal ang pagpapakasal, bawal ang pagsimuno, no, bawal ang pag-facilitate ng kasal ng mga bata. So ang ginawa natin is pinaalalahanan natin yung mga iba't ibang opisina ng gobyerno na dapat nilang paigtingin pa yung mga programs nila against child marriage, and also yung mga nagkakasal, yung mga communities involved, lalo na ang mga magulang, na hindi po natin dapat payagan, itolerate at i-push, no, na ipaasawa or ikasal ang ating mga kabataan. So basically, that's the purpose po nitong ating policy advisory. Attorney, background lang po on RA 11596 para po mas klaro sa ating LGUs, sa ating mga parents, kung ano po ba yung laman nitong batas na ito. Okay, so RA 11596, no, it's more popularly known as the Prohibition of Child Marriage Law. So it's a law that was passed parang 4 years ago na on Human Rights Day, December 10, by the Bago lang former pala ito, president. Attorney. Fairly new, but we want sana, no, na marami pang mas napaigtingan itong implementation niya. So malaki ang role po ng LGU dito because when this law was crafted, actually dumaan siya sa isang rigorous process as all other laws have been passed, no, by our Congress. And maraming kritisismo dito. Of course, it has been met with a lot of criticisms. But we want to emphasize na itong batas na ito, pinasa siya also with the consultation of experts and with high regard given to sensitivity in terms of culture and religious practices. So hindi po tama na sabihin na pinasa lang ang batas na ito na hindi man lang binigyan ng boses ang mga indigenous cultural communities or the Muslim community. In fact, they were involved, no, in the crafting of this law. So dumaan sa ganong proseso, consultation, merong mga advocates tayong kinonsulta din, ang ating mga kongresista rather, kinonsulta nila. And that's why we came up with this law. Ito yung ginawa ng Estado. So it's a law that has been a long time coming, no, kasi for so long a time marami na tayong nababalitaan ng mga kinakasal ng mga bata. And finally, meron na tayong batas sa Pilipinas which protects the rights of the children in a sense na kaya nitong ipinalize ang mga nagva-violate ng batas. So kahit alam naman natin previously na there are moral considerations sa pagpapakasal ng bata, itong batas na ito, siya yung nagbigay ng black and white na bawal na talaga siya. Meron tayong mga relevant laws before na-pass ito, Attorney. Meron tayong mga relevant laws on child's rights. So ito yung kumbaga precursor niya nung batas natin na on child marriage. Ano po itong mga relevant laws po? Yes po. So we have both international and local laws. So pati international laws na in-apply din pala dito, Attorney. Yes po, because ang Pilipinas, ang Estado,
ay signatory or kabahagi po siya, miyembro siya ng maraming mga conventions on children's rights. So, una na dyan, yung pinaka-umbrella na guidebook natin, yung tinatawag natin na Universal Declaration of Human Rights. UDHR. UDHR. So, doon nakalista kumbaga lahat ng mga human rights natin. And isa na doon sa mga human rights, hindi kinalimutan ng mga nag-draft ay yung rights ng mga bata, particularly rights ng mga kababaihan din, no, nilagay po doon. So, ibig sabihin, pag isa kang bansa at nirerespeto mo ang UDHR, dapat sundin mo rin yung provision doon, particularly yung Article 16 na nagsasabi na dapat yung mga kinakasal lang ay yung mga may kakayahan na magbigay ng consent. At dapat pinapahalagahan din yung rights ng women and children. So, yun ang pinaka-umbrella natin na sinusundan, no? Na guidebook yung UDHR. Maliban pa dyan, meron tayong iba't ibang mga convention. So, primarily, itong mga naka-enumerate po sa ating advisories, I would just like to enumerate yung Convention on the Rights of the Child. So, si CRC, ito yung isa sa mga kumbaga backbone, no, lahat ng batas sa Pilipinas na pinapasa particularly pertaining to children, ina-anchor siya sa CRC. Kasi dito nag-commit din ang Pilipinas, no, kasama ng ibang mga state parties na lahat ng uri ng abuso, exploitation sa mga bata ay dapat nating itigil. So, ibig sabihin nito, kasama ang pagpapakasal sa mga kabataan as a form of exploitation. So, yun ang nire-recognize natin. Kaya kasama natin na tinitingalang guidebook itong Convention on the Rights of Children. And there are related issuances to that, no? Itong mga Convention on Consent to Marriage, basically emphasizing na pag ikakasal ang dalawang tao, dapat sila ay may ability na magbigay ng consent. Sa batas ng Pilipinas, ang consent ay binibigay lang ng isang adult. No? So, 18 years old, and kung hindi kaya ng kanyang mental capacity, at above 18 siya, makukonsider pa rin siyang bata. Meron ding mga ibang related pa, no, na mga issuances or conventions dito, kagaya ng CEDAW. So, every Women's Month, naririnig natin yung CEDAW. Bakit sinama ang CEDAW? Isinama siya dahil majority sa mga nagiging biktima ng child marriage ay mga batang babae. Yes po. So, bilang proteksyon sa kanila, no, kailangan nating alalahanin na hindi lang ang Convention on the Rights of Children, kundi pati CEDAW, pag samasamahin mo yan, all of those conventions, the primary obligation or responsibility rather of the state is to protect the rights of children, including and specifically children na nasa vulnerable situations. Ano po? Attorney, aside from itong mga international, meron tayong mga domestic laws. Yes, we also have domestic laws. So actually marami-rami na tayong mga batas na naipasa protecting children. Hindi na huhuli ang Pilipinas kumbaga in protecting the rights of children. So popular, no, naririnig natin madalas yung anti-VAUSI law, kasama ang mga bata doon. Wag nating kalimutan na sa katagang VAUSI, sa words na VAUSI, may children, may letter C doon, may C. So kasama ang bata. Meron din tayong anti-child abuse law, no? Meron din tayong Family Code of the Philippines, and most importantly, itong ating Act Prohibiting the Child Marriage, which is 11596 among others. So may commitment kumbaga si Philippines na sa Philippines, ang mga bata ay dapat protektahan. So, dinagdag niya lang kumbaga itong batas na ito, most recently. Attorney, since meron na po batas na ito, ano yung role ni CHR sa pag-implement po nito? Particularly sa RA 11596, ang primary role ni CHR is to become an advocate. No? Because meron tayong nakikitang gap doon sa ating sistema na wala tayong pwedeng pasukan na kung saan ba natin pwedeng educate ang rights ng mga tao. So, kumbaga, kino-complement siya ni CHR, and bilang watchdog kami ng mga opisina ng gobyerno, no? Ang ating trabaho is tingnan kung ini-implement ba ng maayos ng mga kasama natin sa gobyerno itong role nila under this law. And also, we have a legal assistance mandate, which is we can assist victims and clients to the proper forum kung kailangan na talagang i-file ang cases. And also, to issue policy advisory para ma-remind ang ating mga
kapwa nasa gobyerno of their role. Opo, meron kayong child rights center or desk Yes na po. established, attorney? Okay, Opo. yes po. At our central office in Quezon City, meron po tayong opisina doon dedicated for children's rights. So, yun Okay. yung Child Rights Center ng CHR. And siya yung nag-oversee na lahat po ng mga projects, activities, and programs ni CHR, particularly referring to children, are being properly implemented in the regions. And with that, no, meron tayong mga designated na focal persons for every CHR regional office on children's rights. Dito sa atin sa Region 12, attorney, meron tayong assign per Yes po. province. Paano yung assignment natin ito? Meron po tayong per region na regional office Okay. focal person and co-focal person. So sila po yung uma-attend sa mga committee meetings, sila yung nagre-represent sa ating opisina, and sila rin yung kaakibat natin in monitoring different agencies if they are compliant with the law. Opo. Attorney, based po dito sa advisory, child marriages in the Philippines and Region 12. Bago tayo bumaba sa region, dun muna tayo sa nationwide muna na data. In 2022, the National Demographic and Health Survey or yung NDHS shows that 2% of women aged 25 to 49 were first married by age 15 and 14% were first married by age 18. Can you elaborate on this, attorney, para mas maintindihan po ng ating mga Yes kababayan po. kung ano po ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin lang po nito, no, hindi siya negligible yung number. Kumbaga, umabot siya sa point na sa kategory ng mga kababaihan na aged 15, kinasal na po sila. Kinasal na po sila as early as that, no? And actually marami sa kanila ang kinasal at that age, and the rest were marriage by age 18, when in fact ang ating marrying age supposedly is 18 years old. So pinapakita lang nito na as early as 22 rather, meron na tayong data where we have banked on our issuances kagaya nito. Bakit ginagawa itong mga batas na ito? Dahil merong mga data tayong nakuha na marami, significantly marami sa buong bansa ang mga kababaihang bata na kinakasal na hindi pa nasa wastong edad. So, dito sa ating region, hindi po spared ang Region 12, no? Actually, we have also cited dito sa ating policy advisory yung data on the child marriages recorded, including the nearby Barm region. Barm region. So, Sige po. marami-rami talaga ito. And actually, if I'm not mistaken, ito, no last 2021, approximately 88,600 child brides were married in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And particularly in this part of the region, no, wala tayong exact digit as to that, no, but we have recorded and docketed incidents and instances, and actually this has been broadcasted also by the mainstream media. Yeah. Oh. So the fact that it has reached mainstream media is already alarming, no, and we consider it as an emergency na. Attorney, since na-mention na po ninyo kanina, Muslim communities and then indigenous communities mostly nangyayari po ito. Ano po kaya yung mga ang mga reason for this na nakita natin? Yes po. We have conducted community-based dialogues, no, to listen to the community. Bakit patuloy na nangyayari ito? And from what I have personally heard is that marami sa kanila ang hindi alam apparently na may nag-exist na ganitong batas. And so yun yung primary reason. Hindi nila alam. And number 2 is that merong confusion, no, na ito bang batas na ito, alam namin nag-exist siya, but is it applicable sa amin? Or exempted ba kami dito? Because may mga nagsasabing leaders, no, apparently na okay lang naman, or pinapractice naman siya kasi Customary. ng aming mga, because it was customary, na okay lang naman na kinakasal kasi nga yung ate ko or yung mama ko, kinasal din siya dati na bata pa siya. So, misinformation and lack of information. So, yun, doon naglalaro yung mga reasons bakit. And also, yung iba naman, na reasons na na-encounter natin is that they know, they are aware na bawal, but they persist on violating the law. So, meron talagang ibang individuals, no, na nakakaalam ng batas, alam nilang may liability sila, but they continue to do it. Because of, I don't know, many reasons siguro. Personal and both religious and
cultural yung Okay. mga rason nila. Trigger warning lang din sa ating mga manonood. Sometimes, attorney, may mga cases po ito ng rape and Yes. then nagre-result na siya. Ang solution ng mga communities is through marriage. So, ano po yung stand natin dito? Actually, ito po yung isa sa pinakamalungkot na parte, no, ng hindi natin pag-implement o pagsunod ng batas dahil may mga nangyayari talagang incidents of rape, may mga incidents of abuse because tinuturing na nga kasi nilang Asawa na. no, yung bata. And the dynamics of marriage, hindi naiiwasan merong hindi pagkakaunawaan ang partner. So, yung bata, yung asawa sa sitwasyong yon ay isang bata. So, merong bangayan in terms of marital disputes and meron ding mga physical harm and sexual harm na nangyayari dahil ang victim sa sitwasyong ito ay isang batang walang kalaban-laban. So, the child cannot defend himself or herself from the partner who is obviously older, bigger, and more powerful. No? So, yun ang isa sa magiging consequences ng child marriage. Kumbaga, hindi lang siya kinasal sila, tapos na. Yeah. No? May wedding, tapos na. Hindi po. Nagsasama sila sa isang bahay. And yung obligation ng isang wife or ng isang partner ay ibinibigay doon sa batang yon. So, much pressure is given to that child and nagre-resulta yon dahil hindi niya kayang gampanan, no? Nagre-resulta yan sa tawag dito, away, nagresulta sa pag-atake sa kanya or pag-abuso sa kanya. So, yun yung mga nagiging hindi natin nakikita at the first glance na mga consequences ng child marriage. And sometimes, this results to medical mga complications din, attorney, right? As they are children, no, their body cannot is not yet fit, no, to handle the rigors of pregnancy. And many other obligations that a mother, for example, is doing in the household or expected to do in a household. So, hindi kaya ng katawan nila. And dagdag pa dyan, dapat sana nag-aaral sila. Yun po. Yun ang ano natin, attorney, na So, dapat nasa school itong mga batang ito at hindi nagpo-perform as a wife or as a husband dun sa kanilang mga ano. May cases din ba, attorney, na both sila minors? Yes po. There are instances na merong dalawa talaga na finors, no, ng community na magpakasal because apparently they were seen together in one room or may allegation na may relationship sila or in worst scenarios, in worst instances na ni-rape, no, nung isa yung isa. So as a solution to that particular circumstance, pinapakasal sila ng elders. So, may mga instances tayo nare-record na minor de edad ang dalawa and the children are left with no choice but to obey the requests of the elderly. So, merong mga nare-record pa rin tayong ganun. Opo. Attorney, na-mention po ninyo kanina is mainstream media ang kadalasang nagiging eye-opener sa mga ganitong cases. Ano po ba yung policy natin on yung mga media na pumupunta dito sa mga lugar na ito? Alam natin, malalayo ito, nasa mga GDAS, ang iba. Paano ba? Magko-consult ba muna sila CHR? Paano yung process po kaya nito? Para to raise awareness din. Actually, we respect, no, yung mga confidential sources ng media natin. They have the freedom, actually, they have the creative leeway, no, para kung paano nila nakukuha yung kanilang mga sources. And we don't require naman na they should ask permission from us first. But we would appreciate siguro that future partnership can be made with various media sources so that we can also take cognizance of the incident. Kasi maganda rin yung, for example, na nakuha natin siya as a subject of our report, then we anchor it, na i-connect natin siya paano ma-access ng mga biktima yung tulong. So, pwedeng pumasok doon yung ating opisina and we will highly appreciate, no, if that's the case in future. We don't expect and we don't want future incidents from happening, but should there be, no, pwede nating ma-connect. Attorney, ano po yung mga programs natin na-mention nyo na po kanina na pupunta si CHR doon sa ating mga communities, tribal communities man ito, Muslim communities, kinakausap natin yung mga elders. Ano yung mga programa natin to emphasize na itong mga ganitong practice is labag sa batas?
Okay. So, aside from that, no, ang primary mandate kasi ni CHR is mag-investigate ng mga Yeah. kaso. So, doon sa bandang yon, doon sana natin mas gustong makuha lahat no ng information on the existing practices of child marriage in Region 12. Kasi dahil ang mga kasal na ito usually, itong mga insidenteng ito ay nangyayari sa minsan Yeah. binobroadcast siya sa social media or sa media. Pero mas marami yung hindi natin alam. Yeah. So, doon pumapasok din yung role ng ating promotion office na sinusubukan nating magbigay ng lecture sa mga community. Pina-partner up natin yung CHR with barangays. Yeah. So, meron tayong barangay human rights action centers na ine-establish sa tulong ng DILG. So, meaning nito, pag meron tayong nakita, narinig, or na-witness na may kinasal or ikakasal pa lang sa barangay na yan, pwedeng ipagbigay alam ito sa ating barangay. Because every barangay actually should have their own barangay human rights action center. Kumbaga parang sumbungan ng bayan, CHR, human rights related. So aside sa mga cases na dinadaket niya on VAUSI, di ba may women's desk tayo, meron ding human rights, parang Part na human ito. rights desk. Yes po. So meron tayong BRAC na tinatawag, na kailangan lang natin actually siyang buhayin ngayon because there are LGUs na very high performing yung kanilang BRACs. Meron din yung mga hindi pa masyado because of the change in composition kasi nagbabago ang barangay officials natin. Opo. So in that regard, no, doon ini-empower natin ang barangay na maging sumbungan ng bayan and maging taga-akto, no, frontline, the first to act on news on child marriage. Kasi usually when it reaches our office, tapos na yung Tapos kasal. na yung kasal. Oo. So, or worse pa, no, tinakas na yung bata or tinago na. So there's that, no, yung ating pag-fill in sa gap ng pagresponde. Pangalawa is yung pag-investigate natin kung pagpasok na ng kaso or information sa CHR office, we will investigate that and refer that to the proper forum kung kailangang i-file na agad ang kaso. Then we also provide financial assistance to victims or beneficiaries na qualified po, no, na mabigyan natin. So, meron tayong binibigay na pera para sa mga bata or sa family nila as the case may be, to caution yung economic impact ng pag-file ng kaso. Kasi alam natin na it will really take a toll, no, on the part of the family para magpamasahe, papuntang court, etc. So, yun. And also, we partner with PAO and the SWD kung meron kailangang immediate intervention on that particular regard. And of course, issuance of policy advisories such as this one. Interagency collaboration Kailangan talaga. talagang interagency siya. Attorney, may ano po mangyayari once na, for example, napatunayan na merong paglabag sa batas? Ano ba, maaari ba silang paghiwalayin? Or ano yung mangyayari po sa minor and then doon sa ano? Okay. So yung lahat po ng mga kasal na isinagawa, no, in violation of RA 11596 are void ab initio, meaning void siya from the very beginning. So hindi pwedeng i-claim ni numan na valid ang kasal nila. So and wala rin pong prescription ito sa pag-declare na void. So kahit tumanda pa sila, maging legal age, pwede pa rin i-declare ito na void ab initio. And yung mga nag-facilitate ng kasal. For example, yung nagkasal mismo, yung solemnizing officer. So, pwede siyang makulong, no? Criminally. Damay siya. Damay po siya. Pagmultahin din. Okay. And pag sila po ay ascendant or tatay, kamag-anak pa nung mga biktima, mas malaki yung perang multa and may kulong po siya. So, if I'm not mistaken, parang prison correctional, nasa 8 to 12 years to 10 years yung kulong po dito. And also, yung mga tumulong, hindi lang yung nagkasal. So for example, ikaw ang nag-kolekta, no, ng mga birth certificate or pineke mo yung birth certificate para pagmukhaing 18 yung mga bata. Pati ikaw po ay liable. And then may mga dowry pa to na may mga ganyan pa pong involved, no? So basically, ang bata, wala siyang kasalanan dito. So hindi siya makukulong. Merong mga intervention psychologically and medically kung kailangan man na pwedeng ibigay sa bata. Pero yung mga nag-facilitate talaga, sila po yung mananagot sa batas. Opo. Attorney, na-mention niya na rin ito kanina, why ending child marriage is an emergency. Yes. Especially in the context of Region 12, Attorney. In the context of Region 12, we consider it as an emergency because as we speak now, as we are writing and issuing this letter and policy advisory, may mga batang kinakasal. Now, at walang
wala pumipigil sa mga kasal na ito. The government agencies concerned, nalalaman lang natin after the fact na. So we consider it as an emergency because many children fall victim to this and they are helpless. And the very people expected na magbigay ng protection sa kanila, yun pa po yung nagva-violate sa kanila, sa mga rights nila. So it's an emergency because it continues to happen, and it's not only one incident and isolated case. It continues to happen across provinces in Region 12. Opo, baka meron pa po kayong ibang announcements, attorney, before we end our program po. Opo. So itong ating advisory po on prohibition on child marriage is not only a reminder to the government, it's a reminder to all of us no, na maging kakampi ng mga kabataan and to protect the rights of every child in Region 12. So for other announcement and activities po ng ating Commission on Human Rights Region 12, we are active in our social media presence, in our Facebook page. So please do give us a follow, and we would appreciate no kung meron po tayong maire-refer sa atin na nangangailangan ng tulong in terms of the violation of their human rights. Thank you. Thank you very much sa ating guest, Attorney Casey Gomez, ang Regional Director ng Commission on Human Rights. Attorney, may our children live in harmony and thrive in a safe environment. Naway ang episode po na ito ay maging eye-opener sa ating mga communities na bawal po sa batas ang child marriage. Sa ngalan ni Presidential Communications Office Secretary J. Ruiz, Philippine Information Agency Director General Catherine Chloe De Castro at PIA-12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Soc. Sir Jen.